Umulan ng dasal sa bagong update ni Kris Aquino sa Instagram. Ikinuwento nga kasi niya ang pinagdaanang operasyon kamakailan. Umamin nga si Kris na may mga panahong tinatanong na niya ang sarili kung kaya ko pa ba? Lalo na at matindi ang sakit. Sa social media post, nagbigay ng update ang Queen of All Media na si Kris Aquino tungkol sa lagay ng kanyang kalusugan matapos siyang maospital. Sa Instagram nitong linggo, ibinahagi ni Kris na 6 na autoimmune diseases na ang kanyang kinakaharap, kasama ang rheumatoid arthritis. Kahit gaano katapang ako, there are moments especially pag nagsabay-sabay may unexplainable allergies, I ask myself, kaya ko pa ba? Ayon kay Kris, sa kanyang pagkakaospital. Sinabi ni Kris na bumaba ang kanyang white blood cells at nakaranas ng bad allergic reaction sa isang antibiotic. What did that mean is wala na akong panlaban sa kahit anong viral or bacterial infection, saad niya. I'm now in isolation. So many rules for family and friends na gusto akong dalawin. Yes, it's lonely, dagdag niya, sa kabila ng mga pinagdadaanan, sinabi ni Kris na ayaw niyang sumuko. I refuse to disappoint all those praying for me, ayon kay Kris. Ayokong maisip niyo na binaliwala ko yung time and effort niyo because your compassion has deeply touched my heart, patuloy niya. Pinasalamatan ni Kris ang team of doctors sa Makati Medical Center na nag-asikaso sa kanya. At ang kanyang special someone na si Dr. Mike Padlan. Pinangalanan ko na po siya, sabi ni Kris. Tinapos ni Kris ang post na may hashtags na bawal sumuko at tuloy ang laban. Bumalik ng bansa nitong nakaraang September si Kris matapos manatili ng 2 taon sa Amerika para ipagamot ang kanyang multiple autoimmune conditions. Samantala narito naman ang komento ni Christy Fermin sa kasalukuyang pinagdadaanan ng Queen of All Media. Romel, nakakalungkot naman kung totoo na in isolation na siya ngayon. Hindi na siya po pwede pang dalawin ang oras na magustuhan ng kung sino man kaibigan, kapamilya o kung sino man. Kasi inamin niya wala na raw halos siyang panlaban sa kanyang AI. No? Correct. Opo. Hirap na hirap ano ba na ito? siya. Parang wala na raw natitira pa. Ang nagpapalakas na lamang daw ng kanyang kalooban ngayon, yung panalangin ng maraming tao para siya ay umayos, di ba? Oo. Kumakapit na lang siya doon sa panalangin kasi gusto niya na daw nga, tinatanong niya nga doon sa Ilya kung kaya niya pa daw. So, ganun kalalim na itong, ganyan kaya ko pa ba? Sabi niya. Oo. Oo, kaya ko pa ba? Sabi niya. Kaya lang, marami namang mga nurses na nagtatrabaho sa iba't ibang ospital dito at sa Amerika ang nagtatanong. Kasi yung picture na inilabas ni Kris, meron siyang isolated talaga. Naka-cover siya ng blue cloth, yung ginagamit sa mga ospital. Sa operating something, di ba? Siguro para takpan siya. Ayun, kapribaduhan, di ba? Kapribaduhan para hindi siya makita. Pero ang dami kasi niyan doktor na pinasalamatan, ayan 2, 4, 5. Tapos meron pa siyang binanggit na 2 tao na tumutulong daw sa kanya. Nagtataka sila kasi ang inano sa kanya, yung PICC line insertion. Sa kolokyal na pananalita, dextrose injection. Dextrose yun. Insertion di ba? O magi-insert lang po ako di ba ganyan ang mga nurses? Ma'am, sir, magi-insert lang po ako o kukunin sa'yo. Gaganyan na, hampasin ka para makita yung ugat mo. Yun yung insertion. Nagtataka sila bakit ang dami-dami. Tapos, ang isa kong nakausap na nurse sa Amerika ang sabi, dito kasi ang line insertion ginagawa lang sa bedside. Mag-isa lang na nurse, RN. Tapos, kahit daw yung central insertion, isang tao lang din ang gumagawa. Sa bedside lang. Kaya nagtataka sila bakit ang daming doktor na nag-ano ng PICC line insertion ni Kris Aquino. Palagay ko, hindi niya dinitalye. Bukod doon siguro sa line insertion, may iba pa na proseso ginawa sa kanya. Yun siguro yun, di ba? At saka, kasi
Go. Nakakabahala po kasi, di ba? Yung Mm. ganong ano niya na kaya ko pa ba? Na parang isang malalim na mabigat ang gagawin para sa kanya na hindi niya na makakayanan na nagtitiis na siya. Talagang ito na yung between ano na to, hirap na talaga siya na parang ang laki-laki ng Wala na raw gagawin. siyang panlaban eh. Wala Oo, na. Di ba yung immune ano, system niya bagsak na bagsak ayon sa kanyang post, di ba? Meron din naman po kasi mga kapatid na mga taong napakahirap talagang hanapan ng ugat na pag sasaksakan ng Totoo dextro. naman. Lalo pa kay Chris Aquino, ang payat-payat niya ngayon. Tapos, ang puti-puti niya, liliit na mga ugat niya eh. Maliliit ang mga ugat niya dahil nakasama ko siya ng matagal, di ba? Siguro yun, yung line insertion, nahirapan. Di ba? At magagaling naman yung mga nag-insert nung kanyang dextrose, pero merong iba naman talaga, hindi marunong. Di ba? Ay, Kaya opo. paulit-ulit. Correct. Paulit-ulit na mamagana nga, hindi pa makita yung ugat. Di ba? May ganun. Totoo. Ayan. Nakakalungkot naman po ang balita kay Chris. Sana po ay malampasan pa rin niya itong pagsubok na ito. We are all praying for you, Chris. Sabi nga ni nanay, laban lang. Oo, talagang ganun, anak. Kailangan laban talaga. At hanggang ngayon naman, kit-kit ni Chris Aquino yung lakas ng loob sa pagsasabing, laban lang. Walang sukuan, di ba? Correct. Ayan. Sabi ni Dims Ignacio, nakatutok po, praying for Chris Aquino and Miss Ai. Ganun talaga ang buhay, kaya enjoy na lang. At sabi ni Boy Z, ang matinding iniinday niya, yung rheumatoid arthritis, dahil matindi ang kirot nun sa buto at mataas ang BP niya. Kaya talagang nasambit niya yung kaya ko pa ba? Kaya talagang prayers ang kailangan ni Miss Chris. Oo, alam mo, yung buto ang sinasabi niya talaga, yung mga bukong-bukong niya, yung tuhod niya. Alam mo, totoo yan. Yung iba nga, sumakit lang yung paa dahil sa ano, sa ano nga ito, yung nangyayari kay Japs, sumalangit na wang kanyang kaluluwa. Gout. Oh, di ba pag naka-evening gout competition siya, talagang gumaganon si Japs, yung pakayang ang sakit ng buto mo, alak-alakan mo, buto mo sa paa, bukong-bukong, di ba? Parang napakahirap nun. Kaya yun ang iniinda niya talaga. Tsaka yung BP niya fluctuating talaga. Diba? Ito naman ang sabi ni Juris. Inspiring ang IG post ni Chris Aquino. Tagos sa puso at nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng sama-samang suporta at pananampalataya. Mahirap man ang pinagdadaanan niyang treatments. Pero sabi nga sa Bible, your faith has healed you. Kaya magtiwala, manalig at isiping magaling ka na, Miss Chris Aquino. Oo, totoo yun, yung pananampalataya. Pag tayo naniniwala na pag matindi ang pananampalataya natin sa Diyos, para ka na ring magaling. Ano nga ang sabi ng nanay ko? Kahit anong candy lang ang inumin mo, kapag masakit ang ulo mo, kapag ikaw ay nananampalataya na paggagalingin ka ng gamot sa tulong ng Diyos, gagaling ka. Di ba? Yun. Parang may mga arthritis at rheuma si Chris Aquino, taas baba ang BP. Dilitada, tama ka, sasabi ko lang, mahirap ang ganito. Totoo yan. Sinabi na ni Boycie kanina, anak, ayan.